We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Good morning sa iyo, partner. Medyo makulumlim ang panahon, no? Oo. Dahil sa bagyong Jenny. And mamaya, alamin natin ang latest sa weather condition natin dahil sa pagkakaroon natin ng bagyong Jenny. Kaya mga puso, mag-ingat po tayo sa posibleng epekto nito sa atin. Lalo't ngayon, hindi pa naman natin na-experience pero hindi natin masabi ang bagyo. Hindi natin alam kung ano talaga ang pupuntuhin. Live mamaya sa Cagayan mismo, nandoon na naman ang ating kapusong si Jasmine Gabriel Calban. At mamaya, partner, pag-usapan natin ang Generics Act, yung mga generic na medicine. Compared sa branded medicine, ano ang kaibahan? Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, lumakas pa ang Typhoon Jenny habang papalapit sa extreme Northern Luzon. Tutukan sa report. Mga kapuso, lalo pang lumalakas ang Typhoon Jenny habang ito ay lumalapit sa extreme Northern Luzon. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Paghanda ang mga nasabing lugar sa masungit na panahon. Signal number 1 naman sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, buong Apayao, northeastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at buong Ilocos Norte. Asahan ng malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 350 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 165 kilometers per hour. Bukod sa bagyong Jenny, nagpapaulan din ngayon sa ilang bahagi ng bansa ang pinalakas nitong hanging habagat. Ngayong umaga, asahan na ang pag-ulan sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ay iba pang panig ng Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains sa ilang lugar kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Bagyong Jenny ramdam na sa ilang bayan sa Cagayan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, sa mga oras na ito, ramdam na ang epekto ni Bagyong Jenny sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Dito sa bayan ng Santa Ana, simula pa kaninang madaling araw ay ramdam na ang malakas na hanging dala ng bagyo. Sa mga oras na ito ay mataas na rin ang alon sa mga baybayin. Joanne, kahapon, yung mga mangingisda dito sa bayan ng Santa Ana, partikular sa may barangay Palawig, ay hindi nagtaas ng kanilang mga bangka dahil ang akala nila since signal number 1 lamang ay hindi masyadong malakas ang epekto ni Bagyong Jenny. Pero sa mga oras na ito, Joanne, ay nagkakanda kumahog na yung mga mangingisda para maitaas o ma-secure yung kanilang mga bangka. Simula pa kaninang mga 7 a.m. ay talagang itinataas na yung mga bangka dahil sa mga oras na ito, Joanne, ay umaabot na rin yung alon dito sa parts kung saan nakapwesto o nakahilera yung almost 200 na mga bangka sa barangay. Alamin natin yung dahilan kung bakit ito. Kumustahin natin yung mga mangingisda. Ilan sa mga mangingisda dito sa barangay. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, ma'am. Sir, kumusta? Bakit ho ngayon lamang ho kayo talagang nagmamadali ho na maitaas po at ma-secure yung mga bangka? Kahapon pa lang po, mababa pa yung agos ng alon. Oo. Pero kaninang madaling araw, medyo tumaas na po at saka medyo manod na rin yung mga mga dumi kaya magpataas kami ng konti ng itong mga bangka namin. Tapos lalo naman na
tumaas, di ilagay namin sa safety na area, ma'am. Sir, yung ganitong sitwasyon, yung ganyan ho kataas na alon sa baybayin at ganito ho kalakas na hangin, hindi ho talaga safe na yung mga bangka ho natin nakahilera lang ho dito. Opo, ma'am, hindi safe po. Talagang Kaya nakakainin yan. nilalagay namin sa mas mataas na lagayan, ma'am. Bakit ho ninyo hindi inasahan? Dahil di ba nga sabi nga parang nung nakaraang mga araw pa sinasabi nga yung epekto ni Bagyong Jenny, pero sabi ninyo kampante ho kayo eh. Kasi ma'am, kampante kami kasi kahapon pa, mababa pa naman yung saka tiningnan naman namin sa weather forecast na medyo mataas naman po yung okay. bagyo, kaya hanggang dito lang naman kami nag-urong ng mga bangka namin. Kaya ngayon importante maiakyat ho lahat, mai-secure. Opo, ma'am. Okay, maraming salamat kuya. Isa lamang Joanne, si Manong na mangingista dito sa barangay. Actually napakarami na yan, hilera na yan Joanne, na nagtataas ngayon ng kanilang mga bangka dahil noong nakaraang mga buwan, nung time ni Bagyong Betty, Egay at ni Guring ay may mga ilang bangka na nasira dahil nga inabot yon ng alon. Samantala Joanne, sa ngayon ay nakadeploy na ang mga rescue personnel mula sa PCG, PNP, AFP, TFLC, ganoon din sa PDRRMO. Nakaposisyon na din ang mga food packs sa iba't ibang mga LGUs. Nakaalerto na ang iba't ibang LGUs sa posibleng epekto nga ni Bagyong Jenny sa malaking bahagi sa probinsya ng Cagayan. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ingat kayo dyan. Bukod sa flood mitigation project ng Dagupan City, kabilang sa nakikitang paraan ng lokal na pamahalaan para maibsan ang pagbaha ay ang tamang operasyon at management sa mga floodgates ng syudad. 3 ang floodgates sa syudad na nakatutulong para makontrol ang pagpasok at paglabas ng tubig mula sa kailugan. Hindi naman daw kinikwestiyon ng LGU ang operasyon ng mga barangay, pero mas mainam daw kung may nakatutok sa bawat floodgate ng syudad. Sa oras na maipasakamay sa LGU ang operasyon ng floodgates, agad na bibigyang pansin ang pagsasaayos sa mga ito. Tuloy-tuloy ang pagproseso ng bagong prangkisa para sa mga pedicab. Ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan, hindi na muna nagbigay ng limitasyon sa bilang ng ibibigay na prangkisa dahil na rin sa kakulangan ng pumapasadang pedicab sa bayan. Simula nang hindi na payagang bumiyahe ang mga lumang pedicab, kumonti na ang pumapasadang pedicab sa lugar. Sa mga nakalipas na taon, aabot sa mahigit 2,000 ang bilang ng bumabiyaheng pedicab sa bayan. Pero ngayong taon, nabawasan ito ng mahigit 600. Isang barangay sa Ilocos Norte, walang ni isang kandidato para sa Sangguniang Kabataan Elections. Sundan sa report ni Gab de Luna. Ni isa, walang naghain ng kandidatura para sa Sangguniang Kabataan sa Barangay San Roque, Vintar, Ilocos Norte, bagay na ikinadismaya ng Provincial Comelec Office. Sa datos, nasa mahigit 120 barangay sa probinsya, hindi kumpleto ang mga tumatakbong Sangguniang Kabataan member. 4 na barangay naman din ang wala ni isang tumatakbong Sangguniang Kabataan member. Ilan sa mga bayan ang may barangay na walang tumatakbong SK member, ang bayan ng Vintar, Pasukin at Curimao. Samantalang sa ibang lugar, alam mo, pinag-aawayan yan eh. Pinag-aagulan ng SK. Pero sa atin, may mga ibang barangay na walang interested. Sayang naman. Nakapanghihinayang daw ayon sa COMELEC ang kawalan umano ng interes ng ilang kabataan sa eleksyon upang makapagsilbi sa kanilang barangay. Mananatiling bakante ang mga posisyon sa buong termino at hindi raw pwedeng mag-appoint ang alkalde ng SK officials sa mga nasabing bayan. Wala rin daw magaganap na special election. From the very start, walang kandidato eh. So I think hindi pwedeng exercise ng mayor natin yung kanyang appointive powers or authority. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Nasa 33 residente ng San Fabian, Pangasinan ang nabigyan ng libreng titulo sa tulong ng DENR at Menro. Ayon sa Menro ng San Fabian, sa pamamagitan nito, may mapagtitirikan na ng bahay ang mga benepisyaryo at para na rin sa kanilang kabuhayan. Ayon pa sa DENR, maaaring makipag-ugnayan sa bawat menro ng LGU kaugnay sa free patent o handog titulo program. Bahagi rin umano ito ng information dissemination campaign para matulungan ang mga residente na nakihirapan sa pagproseso ng dokumento o titulo sa lupa.
Pinakamalaking free diving competition sa bansa isasagawa sa New Clark City. Tunghayan sa report. Nagtipon-tipon ang mga freediving enthusiasts at iba pang atleta sa bansa para sa pagbubukas ng AIDA Philippines National Freediving Championship sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ito na ang pinakamalaking pool freediving competition na ginagawa sa bansa sa pagtutulungan ng AIDA Philippines, Bases Conversion and Development Authority at Department of Tourism Region 3. Mas kilala ang freediving competitions sa mga open water. Ngayong taon, isasagawa ito sa pool facilities ng New Clark City Aquatic Center para mas makilala pa ang pool freediving bilang isang lehitimong sport sa Pilipinas. I believe this is a good starting point for the freediving community in the Philippines. Not only for the freediving community but also for the general public to see that freediving is really, as Rolly mentioned, a legitimate sport. Aabot sa mahigit 30 atleta ang nakilahok sa kompetisyon. Bukod sa mga Pinoy, may mga sumali rin mula sa ibang bansa. Nahahati sa 4 na freediving disciplines ang kompetisyon, kabilang na ang dynamic with fins, dynamic monofin, static apnea at dynamic without fins. Samantala, may mga standby certified safety freedivers at iba pang medical personnel sakaling magkaroon ng emergency. First is the availability of a 50-meter pool, no? That's world class. No? That's because other than this competition, we're also looking at to bringing bigger competition here, international competitions here. Nagsimulang makilala ang freediving community taong 2018. Ayon sa AIDA Philippines, mas lumaki pa ang freediving community sa bansa pagkatapos ng pandemya. This is the sport that you really have to be relaxed. So yes, it comes with a price, you have to pay something, pero the benefits that freediving can give to the people who tries it or who does it, it's really worth. Ang AIDA Philippines ay isang national organization na namamahala at nag-aayos ng mga freediving competition sa bansa. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. 50 anyos na jeepney driver nagpakita ng katapatan matapos ibalik ang napulot na 50,000 pesos sa may-ari. Silipin yan sa report ni Claire Lacanilaw. Hindi nagdalawang isip na isauli ng 53 anyos na jeepney driver ang pitakang nahulog ng kanyang pasahero habang namamasada sa bahagi ng Dagupan City. Sir Bert, ma'am, sumakay sila sa Pulay dito sa may driver side. Nung pagbaba pala nila, hindi ko naman po napansin na nahulog yung wallet nila dito sa may driver side sa may upuan. May pumara na paseros po na sumakay. Sabi, kuya, wallet. Di kinuha ko ma'am yung wallet. Kahit nangangailangan ng pera para sa kaarawan ng anak, hindi umano nag-atubili si Herminio na ibalik ang pitaka sa lalong madaling panahon. Sa tulong ng kanyang anak, agad na tinawagan ng contact number na nasa loob ng pitaka. Libo po ng anak ko ay wala din akong pera. Ay sabi ko, hindi pwedeng kwanto talagang isasauli ko sa may-ari. Nang maibalik sa may-ari, hindi niya akalain na abot pala sa mahigit 50,000 pesos na halaga ng cash ang laman ng pitaka. Labis ang pasasalamat ng may-ari na naibalik sa kanya ang pitaka. Hinangaan at kinabiliban naman ang katapatan ng jeepney driver. Talagang bilib ako sa kahanisan nila. Lalo na pati yung anak niya hindi nag-interest at nagpunta sila sa bahay ora mismo. Para kay Herminio, maituturing umano niyang yaman ang pagiging matapat at parating gawin kung ano ang tama at nararapat. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Usapang generics medicine, pagkukwentuhan natin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.
Sa panahon ng pagkakasakit, napaka-importante po ang pag-inom ng gamot para sa mabilis nating paggaling. Pero kadalasan masakit sa bulsa ang dami ng reseta. Kaya raw po nilikha ang 1988 Generics Act of the Philippines, bagay na yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama si Ms. Raquel Llobrera, isang pharmacist mula sa Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Ms. Raquel. Hello po, good morning. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga generic na gamot. Yes po. Okay. Ano ang pagkakaiba nito sa mga branded na gamot? So, ang generic na gamot, ito ay hango doon sa original na tinatawag natin na innovator drugs or yung mga tinatawag natin na branded. So, ang generic na gamot is the same as effective doon sa mga branded, na kung saan ang branded, mas mahal lang siya dahil nag-undergo siya ng matagal na drug process. Okay. Yung generic na gamot, mas mura kasi yung presyo eh. Yes po. Kumpara doon sa branded na gamot. Ibig bang sabihin nito less effective din yung generic na gamot? Ang ating mga generic na gamot, hindi naman ibig sabihin na mura sila, low ang quality nila. Ang generic na gamot, dahil siya ay mura, dahil nag-undergo lang sila or kinapi lang nila yung mga branded drugs. Okay. Parang galing siya doon sa original na innovator drugs na kung saan ang mga branded medicines kasi sila yung mga nag-invento na kumpanya. Ngayon naman, ang generic, kaya siya mura dahil yung drug processing nila, ang mga manufacturers natin, kinopya lang ang kanilang active ingredients, dosage strength, yun lang, same lang sila, pero hindi ibig sabihin na less effective, low quality sila dahil mas mura sila. Okay, so lahat ng sangkap, same. Same lang po sila. Doon sa branded. Ang pinagkaiba lang ni generic sa branded is yung presyo nila. And then sa drug processing, kung gaano ka haba. Pero alam niyo po, yung karamihan pa rin sa ating mga pasyente, doon pa rin sila pumupunta sa branded na gamot na bumibili at yun yung ginagamit nila kumpara doon sa generic na gamot. Paano natin sila kinukumbinsi na hey, dito tayo sa generic kasi same naman na effective yung medisina o yung gamot? Ang publiko, pinapalaganap natin ang celebration ng generic awareness na kung saan isinasagawa ng Region 1 Medical Center ang pag-promote sa paggamit ng generic dahil ang generic at ang branded ay same lang din sila ng effect when it comes to the effect, the quality. Ang difference lang nila when it comes to the price. And kaya mahal din naman talaga at kilala ang branded, it's because of the marketing strategy na ginagawa ng company, mga branded companies, mga innovator drugs. Kaya mas kilala sila. Yung difference ng branded at generic ay konting diferensya lang when it comes to the price. Okay, nandun yung listahan ng mga gamot. At ito yung generic, ito yung branded. At nandun na rin yung comparison ng price. Comparison nila. Aside from that, ano pa yung mga programa o project ng Region 1 Medical Center para makumbinsi natin yung mga pasyente natin na doon tayo sa generic na gamot kasi mas mura? Meron kaming mga advocacy sa Region 1 na kung saan meron tayo nung generic survey para aware yung mga ating mga publiko, hindi lang sa ating mga consumers, pati na rin sa ating mga empleyado, baka kasi na-confuse sila. And also, meron kaming binibigay na freebies kada survey na ginagawa namin. And also, yung pamphlet information na kung saan pwede nilang iuwi na information about generic drugs and versus the branded medicines. Lastly, paano natin nakukuha yung kooperasyon ng mga iba pang grupo sa health sector? Mga nurses, mga doctors upang tangkilikin din ang programang ito ng gobyerno? Ang ating mga health sector, mapa-pribado man or mapa-publiko, meron tayong Republic Act 6675 na nagsasaad na ang ating mga doctors, nurses, ang ating mga doctors, kailangan nilang ilagay yung mga generic name doon sa ating prescription. And sa mga nurses naman, ine-explain nila kung paano or gaano kaganda ang epekto din ng generic na gamot. So hindi naman, lagi nating tandaan na hindi generic or branded na susukat kung
paano gagaling ang pasyente natin. Ito Okay. yung ang basis natin is yung sa tamang pag-inom ng gamot, Dosage. tamang pag-inom sa oras, tamang pagsunod, tamang gamot. Yung mga yon na basis, yun yung susundin mo para gumaling yung isang pasyente. Alright. Mga kapuso, nakapanayam natin si Ms. Raquel S. Llobrera, isang pharmacist mula sa Region 1 Medical Center. Operasyon ng Bicol International Airport sa Daraga Albay, balik operasyon matapos ang bomb joke. Narito ang report. Balik normal na ngayon ang operasyon ng Bicol International Airport sa Daraga Albay matapos mabulabog kahapon dahil sa insidente ng bomb joke. Una rito, isang piraso ng papel na may nakasulat na bomb joke ang natagpuan ng isang flight attendant sa loob ng lavatory o CR ng eroplano ng Cebu Pacific Flight 5J326 na patungo sana sa Metro Manila at nakaschedule ng 10:45 ng umaga ang departure. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nagsagawa ng security checks sa loob ng eroplano at sa mga gamit ng mga pasahero. Nang matiyak na ligtas ng bumiyahe, pasado 1:35 ng hapon kahapon nang payagan ng makaalis ang parehong eroplano sakay ang 130 na mga pasahero. Wala namang nakansilang biyahe maliban na lamang sa mga naitalang delayed flight. Katatapos lang namin mag-debriefing ng mga involved na responder doon sa bomb threat na yon. So nakita man namin kung ano pa yung kailangan namin para mapamadali pa yung aming execution ng aming mga intervention. Sa official statement naman ng Cebu Pacific na ipinadala sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, humingi ito ng paumanhin sa kanilang mga pasahero dahil sa nangyari. Dahil sa insidente, nanawagan naman ang kaap sa publiko na iwasan ang mga ganitong uri ng biro na pwede raw makaapekto sa operasyon ng paliparan at sa seguridad ng publiko. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Kwelang sagot ni Tekla sa Family Feud nag-trending. Family Feud aabangan Lunes hanggang Biyernes, 5:40 p.m. Tunghayan sa report. Nag-trending ang pilot episode ng Family Feud kasama ang Team Bubay and Tekla Show, katapat ang Team All Out Sundays. Nag-viral ang sagot ni Tekla sa survey question na magbigay ng bagay na isinusubo pero hindi nilulunok. Ang sagot ni Tekla, chipon, na ang ibig sabihin pala ay chupon o pacifier ng bata. Simula pa lang ito dahil aabangan ang iba pang mga kwelang eksena sa Family Feud. Hosted by Ding Dong Dantes, Mondays to Fridays, 5:40 p.m. sa GMA Network. Matapos mapasabak sa basketball si Barbie Forteza sa kanyang karakter bilang si Dino sa Maging Sino Ka Man, tila naging daan ito para lalong magkalapit ang karakter nila ni Carding na ginagampanan ni David Licauco. Sa eksena, pinunasan pa niya ng pawis at minasahe ang likod ni Carding habang patagong kinikilig. Tuluyan na kayang mahuhulog ang kanyang loob kay Carding o hahadlangan ito ni Betty na pilit inaakit si Carding? Tunghayan ang mga susunod na eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Sampung Cuban migrants nasawi matapos maaksidente ang cargo truck sa Chiapas, Mexico. At four-legged robot dog ginagamit para tumulong sa Asian Games sa China. Tunghayan sa Globalita. Hindi bababa sa 10 ang nasawi matapos mauwi sa trahedya ang pagtawid ng mga Cuban migrants sa border ng Mexico State papasok sa United States. Sa investigasyon, galing Guatemala ang cargo truck na overloaded ng pasahero matapos itong mag-self-accident sa National Highway ng Chiapas. Bukod sa mga nasawi, may 17 pang sugatan. Problema sa United States ang iligal na pagtawid ng mga migrants sa backdoor sakay ng mga hindi rehistrado at lumang sasakyan. Sa China, bumida ang four-legged robot dog sa ongoing Hangzhou Asian Games bilang volunteer sa mga athletic event. Ayon sa Chinese News Service, isa itong cutting-edge technology sa larangan ng computer at robotics. Ang two four-legged robots ay may artificial intelligence kung saan kaya nitong mag-assist bilang discus porters, hockey goalkeepers at kahit pa taga-check ng power supply system ng buong event. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV.
Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Necessity is the mother of invention by Plato. Balikan lang natin, partner. Very interesting yung topic natin tungkol sa generics medicine. Compared doon sa branded medicine. Oo nga, mahal yung mga branded medicine kumpara sa murang presyo ng generics medicine. Pero, yung effectivity. Same yung effectivity ng gamot per interview dun sa pharmacist na si Miss Rocky Cabrera. Oo, sabi nga nila, be practical. Kung hindi naman kaya ng budget nyo yung branded, meron namang generics. Actually, sa mga pharmacists naman, nire-recommend din nila pag tinanong mo ano yung mababang presyo na same quality nung branded. Same sangkap lang din. Kung paano ginawa. Mga kapuso, 83 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.